sa ilalim ng malawak na langit, habang unti-unting pumapawi ang dilim at dahan-dahang sumisilip ang liwanag ng umaga, tumayo ka sa ibabaw ng burol at pagmasdan ang lupaing matagal ng dinirigmaan, sinakop, ipinaglaban, ngunit hanggang na ngayon ay nananatiling buhay. Isang lupaing sagisag ng pag-asa, pananampalataya at matibay na espiritu ng tao. Ito ang Israel. Isang bansang daan-daang taon nang bumabalot sa hiwaga at puno ng mga tanong na tila walang malinaw na sagot. Tanong na hanggang ngayon ay umuukit sa kaisipan ng marami. Ang Israel ba na nakikita natin ngayon ay siya ring Israel na tinutukoy sa banal na kasulatan? Pareho pa rin ba ang lupaing ito na pinangakuan ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob noong unang panahon? Ito ba ang parehong lupang pinangarap at ipinaglaban ni na Haring David at Solomon at kinatigan ng mga propeta? Hindi madali ang sagot, ngunit samahan mo akong maglakbay sa malayo at masalimuot na kasaysayan ng bansang ito upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng tanong na ito. Hindi lamang tayo maglalakbay sa kasaysayan, dadalhin din kita sa puso ng bawat pangyayari, bawat kwento, at bawat taong naging bahagi ng pagbubuo ng Israel na kilala natin ngayon. Noong sinaunang panahon, nagsimula ang kwento sa isang pangako. Sa isang lupaing tinatawag na Canaan, may pangakong ibinigay ang Diyos kay Abraham. Isang pangakong tila imposibleng matupad sa paningin ng tao. Ngunit naniwala si Abraham ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa paniniwalang ito, nag-ugat ang bansang tatawaging Israel. Pangalan na hango mula kay Jacob, ang apo ni Abraham, na tinawag ng Diyos na Israel, nangangahulugang nakipagbuno sa Diyos. Mula rito, lumitaw ang 12 tribo ng Israel mula sa mga anak ni Jacob. Naglakbay sa lupain ng Ehipto dahil sa gutom, kung saan naranasan nila ang matinding pagkaalipin. Ngunit gaya ng pangakong ibinigay kay Abraham, muling nagpakita ang Diyos upang iligtas sila mula sa hirap ng pagkaalipin sa pamamagitan ni Moises. Dito nagsimula ang dakilang Eksodo, isang paglalakbay na sumisimbolo sa kalayaan at panibagong simula. Pagkatapos ng 40 taon ng paglalakbay sa disyerto, nakarating ang mga Israelita sa lupang ipinangako. Isang lupaing umaagos ang gatas at pulot. Ito ay sagisag ng kasaganaan at biyaya ng Diyos. Ngunit hindi naging madali ang pagtatayo ng bayan sa Canaan sapagkat kailangan nilang harapin ang iba't ibang hamon, mga digmaan, pagsubok at pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, umusbong ang isang malakas at matatag na kaharian sa pamumuno ni Haring Saul, David at Solomon. Sa ilalim ni Haring David, itinatag ang Jerusalem bilang sentro ng kaharian, kung saan itinayo ang napakagandang templo, ang tahanan ng presensya ng Diyos. Sa panahon ni Solomon, naging tanyag ang Israel dahil sa kanyang karunungan at kayamanan. Ngunit pagkatapos nito, unti-unting bumagsak ang kaharian. Nahati sa dalawa ang kaharian, ang hilagang Israel at ang timog Yuda, na naging simula ng pagbagsak at pagsakop ng iba't ibang imperyo tulad ng Assyria, Babylon, Persia, Grisha at Roma. Ang pagbagsak ng kaharian ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Subalit dito rin lumitaw ang mas matibay na pananampalataya ng mga Israelita. Isang pananampalatayang hindi basta nasisira ng kahit anong pagsubok. Sa gitna ng lahat ng mga pagsubok na ito, nanatiling buhay ang pangakong babalik sila sa lupaing ipinangako. At sa pagdaan ng mga siglo, kahit nawala na ang kanilang lupain at napakalayo na nila mula sa kanilang tinubuang lupa, hindi kailanman nawala ang kanilang paniniwala na isang araw ay babalik sila sa lupang pangako. Isang paniniwalang nagsilbing tanglaw sa madilim nilang paglalakbay. Dumaan ang libu-libong taon, mga panahon ng pagdurusa at kalat-kalat na pamumuhay ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ang pangarap na makabalik sa Jerusalem ay patuloy na kumakapit sa kanilang mga puso. Hanggang noong ika-20 siglo, sa kabila ng matinding pagsubok na dinala ng Holocaust at ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng muling pagsilang ang bansang Israel
Noong Mayo 14, 1948, isinilang ang makabagong estado ng Israel. Isang pangyayaring tila imposible, ngunit naging realidad sa harap ng mga mata ng buong mundo. Sa araw na yon, isang makasaysayang pagkakataon ang naganap. Muling nabuhay ang bansang nawala sa kasaysayan sa loob ng halos 2,000 taon. Ngunit muli, sa araw mismo ng pagkasilang ng bagong Israel, nagsimula rin ang mga panibagong digmaan laban sa kanila. Mga digmaang hanggang ngayon ay patuloy pa rin. Sang-ayon sa marami, ito ang walang katapusang laban para sa kapayapaan at karapatan sa sariling lupain. Ngunit ang Israel ba na ngayon ay kapareho ng sinaunang Israel mula sa Biblia? Pareho ba ito ng lupang ipinangako sa mga patriarka? Upang sagutin ito, kailangan nating tingnan ng mas malalim ang kultura, pananampalataya, at diwa ng mga taong naninirahan dito ngayon. Kailangan nating tanungin kung nananatili pa rin ba ang espiritu ng unang Israel sa puso ng kasalukuyang henerasyon. Habang naglalakad ka sa mga lansangan ng modernong Jerusalem, maaaring maramdaman mo pa rin ang kasaysayan na tila nagsasalita mula sa bawat bato, gusali, at sulok ng lungsod na ito. Makikita mo ang mga tao na mula sa iba't ibang lahi at pinanggalingan, ngunit nagkakaisa sa iisang layunin, ang manatili sa lupang pinaniniwalaan nilang pangako ng Diyos. Hindi maikakaila na maraming bagay ang nagbago sa paglipas ng panahon, ngunit sa bawat pagbabago ay may nananatiling hindi kumukupas. Ang pananampalataya, ang katatagan, at ang diwa ng pagkakaisa ng mga Hudyo saan man sila naroroon. Mga bagay na nagpapatunay na kahit nagbago man ang panahon, ang puso at kaluluwa ng Israel ay nananatiling pareho. Ang tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa heograpiya, politika, o kasaysayan. Ito ay tanong tungkol sa espiritual na pagkakakilanlan at kaluluwa ng isang bayan. At marahil, ang sagot ay hindi lamang matatagpuan sa mga aklat ng kasaysayan, kundi sa puso ng bawat taong naniniwala na ang lupang kanilang kinatatayuan ay siyang lupang ipinangako. Ang tanong, kung ang Israel na nakikita natin ngayon ay ang parehong Israel mula sa Biblia, ay nagdadala sa atin sa mas malalim na pag-aaral tungkol sa pagkakakilanlan ng isang bayan. Hindi lang ito simpleng tanong ng lupa at hangganan, kundi isang mas malalim na pagtatanong tungkol sa kaluluwa, pananampalataya, at pagkatao ng isang bansang matagal nang nakikipagbuno sa sariling pagkakakilanlan. Sa paglalakbay nating ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan at kultura ng mga Hudyo upang maintindihan kung paano nila napanatili ang kanilang identidad sa kabila ng halos 2,000 taong pagkawala ng kanilang sariling estado, sapagkat hindi kailanman naging madali ang landas na tinahak ng mga Hudyo upang muling magkaroon ng sariling bansa. Nang mawala ang kaharian ng Israel noong taong 70 AD, matapos wasakin ng mga Romano ang Jerusalem at ang dakilang templo, nagsimula ang tinatawag na diaspora o pagkakalat ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahong ito, marami sa kanila ang napilitang iwanan ang kanilang lupang tinubuan at nanirahan sa iba't ibang bansa tulad ng Europa, Africa at Gitnang Silangan. Ngunit kahit malayo sila sa sariling bayan, nanatili silang tapat sa kanilang pananampalataya at kultura. Sa panahon ng diaspora, patuloy na hinawakan ng mga Hudyo ang kanilang mga tradisyon. Kahit walang sariling estado, nagkaroon sila ng matibay na komunidad sa iba't ibang bansa. Ang mga sinagoga ay naging sentro ng kanilang buhay espiritual at panlipunan. Sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon, pag-aaral ng Torah, at pagsunod sa mga batas na itinuro ni Moises at ng mga propeta, nanatiling buhay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi naging madali ang buhay sa diaspora. Madalas silang nakakaranas ng diskriminasyon, pag-uusig, at matinding pang-aapi. Sa gitnang panahon sa Europa, laganap ang antisemitismo na humantong sa maraming pogrom.
madugong pag-atake sa mga pamayanang Hudyo. Gayunpaman, sa gitna ng matinding pagsubok na ito, lalo lamang tumibay ang kanilang pananalig na isang araw ay babalik sila sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Pagdating ng ika-19 na siglo, nagsimula ang kilusang Zionismo na naglalayong muling maitatag ang Estado ng Israel sa lupain ng Palestina. Pinangunahan ito ng mga lider tulad ni Theodor Herzl na nagsulat ng aklat na nagbigay inspirasyon sa maraming Hudyo na umasa sa muling pagbabalik sa sariling lupain. Sa panahong ito, unti-unting naglakbay pabalik sa Palestina ang libu-libong Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang manirahan doon. Ngunit ang pagbabalik sa Palestina ay hindi naging madali. Naging malaki ang tensyon sa pagitan ng mga bagong dating na Hudyo at ng mga Arabong naninirahan na sa lupain. Ang tunggaliang ito ay lalong umigting nang matapos ang unang digmaang pandaigdig, kung kailan ang Palestina ay napailalim sa pamamahala ng Britanya. Unti-unti nang nakita ang pagtaas ng populasyon ng mga Hudyo sa rehiyon, bagay na ikinabahala ng mga Arabo na nakatira doon. Habang lumilipas ang mga dekada, lumawak ang kaguluhan sa Palestina. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng matinding epekto ang Holocaust, kung saan 6 na milyong Hudyo ang namatay sa ilalim ng rehimeng Nazi ni Adolf Hitler. Ang trahedyang ito ay nag-udyok sa mundo na suportahan ang pagbuo ng sariling estado ng mga Hudyo, isang ligtas na tahanan kung saan hindi na sila muling uusigin. Matapos ang trahedyang ito, lalong tumindi ang panawagan para sa pagtatayo ng Estado ng Israel. At noong Mayo 14, 1948, opisyal na idineklara ni David Ben-Gurion ang pagsilang ng Estado ng Israel. Subalit ang kasiyahan sa bagong bansang ito ay dagliang napalitan ng digmaan. Kinabukasan lamang ay sinalakay na ito ng mga bansang Arabong kalapit nito. Ang laban para sa sariling Estado ay nagpatuloy sa sunod-sunod na digmaan, kabilang na ang Arab-Israeli War noong 1948, Six-Day War noong 1667 at Yom Kippur War noong 1733. Sa bawat digmaang ito, napatunayan ng Israel ang kanyang katatagan at determinasyong manatili sa sariling lupain. Ngunit hanggang ngayon, ang tensyon ay nananatiling mataas sa pagitan ng Israel at mga kapitbahay nitong Arabo. Marami ang nagtatanong na ngayon kung ang modernong estado ng Israel ba ay maituturing na direktang pagpapatuloy ng sinaunang Israel na binanggit sa Biblia. Sa aspetong politikal at pandaigdigang batas, ang kasalukuyang estado ay kinikilala bilang lehitimong bansa. Ngunit sa aspetong espiritual at pangkultura, marami ang nag-aalinlangan kung taglay pa ba nito ang diwa ng sinaunang Israel. Ang sagot ay hindi simple. Sa katunayan, maraming Hudyo mismo ang nagtatanong nito. Mayroong naniniwala na ang modernong Israel ay katuparan ng pangakong biblikal at mayroon namang naniniwalang ang kasalukuyang estado ay isang sekular at politikal lamang na entidad na hiwalay sa sinaunang espiritual na Israel. Subalit, hindi natin maikakailan na may malalim na espiritual na ugnayan ang kasalukuyang Israel sa kanyang sinaunang ugat. Ang Jerusalem, halimbawa, ay patuloy na sentro ng espiritual na buhay ng mga Hudyo, gayon din ng mga Kristiyano at Muslim. Ang paniniwala sa pagbabalik sa Zion ay nananatiling isang makapangyarihang simbolo ng pag-asa at pananampalataya ng mga Hudyo saan man sila naroroon. Ngayon, kapag naglakad ka sa mga lansangan ng Tel Aviv, makikita mo ang modernong mukha ng Israel, isang bansa na masigla, progresibo at teknolohikal na nangunguna. Ngunit kapag bumalik ka sa Jerusalem, mararamdaman mo ang lalim ng kasaysayan at espiritual na pamana ng lugar. Ang pagsasanib ng modernidad at sinaunang kultura ay isa sa mga pinaka-natatanging katangian ng bansang ito. Habang nagpapatuloy ang kwento ng Israel, nagpapatuloy din ang paghahanap sa tunay nitong kahulugan. Ang tanong tungkol sa kung ito ba ay parehong Israel mula sa Biblia
ay patuloy na nagpapalalim sa ating pag-unawa tungkol sa bansang ito. Hindi lamang ito tungkol sa politika o relihiyon. Tungkol din ito sa kung paano nabubuhay ang mga tao sa kanilang pananampalataya, kasaysayan, at kultura sa harap ng makabagong panahon. Sa bawat pagbuklat natin ng pahina ng kasaysayan, lalo lamang nagiging malinaw na hindi lamang simpleng teritoryo ang kahulugan ng Israel. Habang patuloy nating sinusundan ang kwentong ito, mas lumalalim ang pag-unawa natin na higit pa ito sa mga hangganan, bandila, o mga batas na nilikha ng tao. Ang tunay na diwa ng Israel ay matatagpuan sa puso ng mga taong patuloy na namumuhay sa liwanag ng pangakong matagal nang ibinigay sa kanilang mga ninuno. Subalit sa gitna ng modernisasyon at pagbabago, paano nga ba mapapanatili ng Israel ang kanyang sinaunang pagkakakilanlan? Sa kasalukuyang panahon, maraming tanong pa rin ang bumabagabag sa isipan ng mga tao tungkol sa pagiging lehitimo ng modernong Israel sa espiritual at historikal na aspeto. Sa Jerusalem, lalo pang mararamdaman ang tensyon sa pagitan ng makabago at sinaunang mundo. Sa bawat paglalakad sa makitid at sinaunang lansangan ng Old City, mararamdaman mo ang kasaysayan na tila hindi pa natatapos. Mga tunog ng panalangin mula sa Western Wall, ang tawag ng adhan mula sa Al-Aqsa Mosque, at ang kampanang umaalingaunggaw mula sa mga simbahan ng Kristyanismo. Dito mismo, masasalamin mo kung gaano kakomplikado ang pag-iral ng Israel ngayon, isang lupang sagrado sa tatlong malalaking relihiyon ng mundo. Hindi kailanman naging madali para sa Israel ang maging tahanan ng maraming relihiyon. Subalit sa kabila ng matinding hamon at tensyon, narito rin makikita ang katatagan ng espiritu ng mga taong naninirahan dito, Hudyo, Kristiyano, at Muslim na araw-araw ay namumuhay sa ilalim ng iisang langit. Sa gitna ng kanilang pagkakaiba, mayroong malalim na paggalang at pag-unawa na nagbubuklod sa kanila. Isang bagay na mahalagang aspeto rin ng sinaunang Israel na inilarawan ng mga propeta sa Biblia. Ang modernong Israel ay isa ring sentro ng kaalaman at teknolohiya sa kasalukuyang panahon. Kilala ito sa buong mundo bilang startup nation, kung saan libu-libong kumpanya ang nagsimula mula sa maliliit na ideya at ngayon ay nagdudulot ng mga makabagong solusyon sa mga pandaigdigang suliranin. Pero kahit napapaligiran sila ng teknolohiya, ang mga Hudyo sa Israel ay nananatiling matibay ang kaugnayan sa kanilang espiritual at kultural na ugat. Patuloy pa rin nilang ipinagdiriwang ang mga kapistahang tulad ng Passover, Hanukkah at Yom Kippur. Mga tradisyong nag-uugnay sa kanila sa kanilang sinaunang kasaysayan at pananampalataya. Ang pagkakaroon ng matatag na pagkakakilanlan sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo ay isa sa pinakamalaking hamon ng Israel ngayon. Maraming kabataan sa Israel ang nagtatanong din kung paano nila mapapanatiling buhay ang sinaunang diwa ng kanilang mga ninuno habang sinusuong nila ang modernong pamumuhay. Ngunit sa gitna ng mga pagdududa at tanong na ito, naroon pa rin ang isang malinaw na katotohanan. Ang pananampalataya, kasaysayan at pagkatao nila ay nananatiling buhay sa bawat tahanan, pamilya at komunidad. Bukod dito, ang lupain ng Israel ay patuloy ding nagiging simbolo ng pag-asa para sa maraming Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy na bumabalik upang manirahan sa tinatawag nilang lupang pangako. Hindi lamang mga Hudyo ang nagtatagpo dito, kundi maging mga taong mula sa iba't ibang relihiyon na nakakaramdam din ng malalim na koneksyon sa lugar na ito. Dahil dito, masasabing ang Israel ngayon ay higit pa sa pisikal na lupain. Ito rin ay espiritual na tahanan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Hindi rin maiwasang pag-usapan ang isyu ng kapayapaan, isang matagal ng pangarap na tila napakahirap abutin sa kasaysayan ng Israel. Mula pa noong unang araw na naitatag ito bilang bansa, patuloy itong nakikipagbuno sa iba't ibang hamon at digmaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pag-asam sa kapayapaan ay patuloy pa ring bumubuhay sa diwa ng bansa. Ang mga mamamayan ng Israel ay patuloy na nangangarap at nagsisikap
na mabuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga kapitbahay. Sa kasalukuyan, ang patuloy na usapin tungkol sa relasyon ng Israel at Palestina ay isa sa pinakamalaking hamon sa mundo. Ngunit sa kabila ng mahirap na sitwasyon, nananatiling matibay ang espiritu ng pag-asa ng maraming tao sa magkabilang panig na balang araw ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan at pagkakaunawaan. Bukod sa mga politikal at panlipunang issue, isa pang mahalagang aspeto ay ang espiritual na koneksyon ng Israel sa sinaunang kasaysayan nito. Maraming Hudyo ang naniniwalang ang muling pagkabuo ng Estado ng Israel noong 1948 ay direktang katuparan ng propesya mula sa Biblia. Isang paniniwalang lalong nagpapalakas ng kanilang pananalig na sila ay tunay na piniling bayan ng Diyos. Sa kabila ng pagsulong ng modernisasyon, nananatiling malakas ang espiritual na diwa ng Israel at patuloy itong lumalago sa bawat bagong henerasyon. Ang mga kabataan sa Israel ngayon ay muling binabalikan ang sinaunang mga kwento mula sa Biblia, hindi lamang bilang mga kwento ng nakaraan kundi bilang gabay upang maharap ang hamon ng kasalukuyan at hinaharap. Para sa kanila, ang mga kwento ni na Abraham, Isaac, Jacob, Moises at David ay nananatiling buhay at nagbibigay lakas sa kanilang pananalig. Dahil dito, maaaring sabihin na bagamat maraming aspeto ng Israel ang nagbago mula sa sinaunang panahon, nananatili ang diwa at espiritu ng pagiging bayan ng Diyos. Hindi lamang ang pisikal na lupa ang mahalaga, kundi lalo na ang puso at kaluluwa ng mga taong naninirahan dito. Habang nagpapatuloy ang kwento ng Israel, patuloy rin ang hamon at pagsubok na kailangang lampasan. Ngunit higit dito, patuloy din ang inspirasyon, ang pag-asa, at ang paniniwala na ang bansang ito ay may natatanging papel sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi lamang isang simpleng bansa ang Israel, kundi isang sagisag ng katatagan, pananampalataya at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok ng panahon. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa bansang Israel, hindi lamang natin nililibot ang kasaysayan, tayo mismo ay nagiging bahagi ng isang makapangyarihang kwento ng pag-asa, pananampalataya at walang hanggang determinasyon. Marahil ay nagtatanong ka rin ngayon, ano nga ba talaga ang nagpapalalim sa koneksyon ng Israel ngayon sa sinaunang Israel mula sa Biblia? Sa puntong ito, hayaan mong dalhin kita sa puso ng tunay na Israel ngayon, ang mga taong patuloy na naniniwala sa pangakong binitiwan libu-libong taon na ang nakaraan. Pumasok ka sa lungsod ng Jerusalem at hayaang maramdaman ng iyong puso ang bawat hakbang na ginagawa mo sa sinaunang lansangan nito. Damhin mo ang matagal ng kasaysayan na buhay pa rin hanggang ngayon sa bawat pader, bato at gusaling nakatayo dito. Maririnig mo rito ang iba't ibang wika, dasal at kanta ng mga taong mula sa iba't ibang panig ng mundo. Patunay na hindi lamang pisikal na lupa ang tinitirhan nila, kundi isang pangakong nananatiling buhay sa kanilang mga puso. Sa kalye ng lungsod, makakasalubong mo ang isang matandang Hudyo na araw-araw ay naglalakad patungo sa Western Wall upang manalangin. Bakas sa kanyang mga mata ang lalim ng karanasan at pag-asa, sapagkat sa kabila ng kanyang edad, hindi pa rin nawawala ang apoy ng kanyang pananalig. Kapag tinanong mo siya kung bakit araw-araw niyang ginagawa ito, sasagutin ka niya ng simpleng ngunit makapangyarihang salita. Dahil ito ang pangako sa amin ng Diyos, hindi siya kailanman nagkulang, kaya't hindi rin kami maaaring tumigil sa paniniwala. Ito ang tunay na diwa ng Israel ngayon, ang diwa ng isang bayan na kahit ilang libong taon na ang lumipas, ay nananatiling matibay sa kanilang pananampalataya at pag-asa. Kahit na dumaan sila sa mga pinakamabibigat na pagsubok, gaya ng pagkasira ng templo, pagkawala ng sariling bansa, at maging ang malagim na Holocaust, patuloy silang tumatayo at nagpapatuloy. Ang mga Hudyo ay naging simbolo ng katatagan at pagpupunyagi, at ang Israel ngayon
ay patunay na hindi kailanman nawawala ang pag-asa hanggat buhay ang pananalig. Isang araw, habang naglalakad ka sa lansangan ng Tel Aviv, isang modernong lungsod na puno ng sigla at kabataan, makakakita ka ng mga kabataang Hudyo na abala sa kanilang mga teknolohikal na imbensyon, mula sa mga apps na tumutulong sa mga may sakit hanggang sa makabagong irrigation systems na nagpapabunga sa tigang na lupa. Ang tanawin ay tila ibang-iba sa sinaunang Israel na binabanggit sa Biblia. Ngunit ang diwa ng pagiging pinili at pinagpala ay nananatiling buhay na buhay. Ang bawat kabataang Hudyo ay hindi lamang nag-aaral para sa sarili nilang kinabukasan. Sila ay nagsusumikap upang makalikha ng mas magandang bukas para sa kanilang bayan at maging para sa mundo. Alam nilang bahagi sila ng isang mas malaking kwento na nagsimula pa noong panahon ni Abraham, Isaac at Jacob. Dahil dito, bawat tagumpay nila ay hindi lamang pansariling tagumpay, kundi tagumpay ng kanilang lahi, tagumpay ng pag-asa at tagumpay ng pananalig. Pumunta naman tayo ngayon sa Negev Desert, isang lugar na dating walang buhay at tuyo, ngunit ngayon ay namumulaklak na parang hardin. Sa lugar na ito, makikilala mo ang mga magsasakang Hudyo na hindi tumigil sa paniniwalang kaya nilang gawing luntian ang disyerto. Araw-araw nilang sinusuong ang init, pawis, at hirap upang magtanim at umani ng bunga. Sa bawat binhi na kanilang itinatanim, mayroong mensahe ng pag-asa. Kahit sa pinakatuyot at mahirap na lugar, posible pa rin ang pagbabago. Hindi ba't ganito rin ang kwento ng Israel bilang bansa? Sa gitna ng imposibleng sitwasyon, nanatili silang matatag. Sa gitna ng digmaan, itinayo nila ang kapayapaan. Sa gitna ng dilim, sila ay nagsilbing liwanag. Ang lupang dati walang pag-asa ay ngayon ay puno na ng biyaya at pag-unlad. Isang buhay na patotoo na walang imposible sa taong naniniwala at nagpupunyagi. Ngunit hindi rin maikakaila na ang Israel ngayon ay humaharap pa rin sa maraming hamon at tensyon mula sa kanyang paligid. Ngunit hindi ito naging hadlang upang mawala ang kanilang diwa ng optimismo. Para sa bawat Israelita, ang bawat hamon ay pagkakataong patunayang matibay sila. Isang panibagong kabanata ng kanilang kasaysayan kung saan ipapakita nila ang kanilang lakas, pagkakaisa at pananampalataya. Ang bawat hamon na kanilang nalalampasan ay hindi lamang tagumpay ng kanilang bansa, kundi tagumpay din ng espiritu ng tao. Isang inspirasyon na nagpapaalala sa atin na anumang hirap ang ating harapin sa buhay, posible ang tagumpay kung tayo'y magpapakatatag at hindi susuko. Kaya't ngayon, habang patuloy mong sinusundan ang kwento ng Israel, itanong mo rin sa iyong sarili, ano ang kwento ng iyong buhay? May mga bagay ba na iniisip mong imposible? May mga pangarap ka bang matagal mo nang isinuko dahil lamang mukhang napakahirap nitong maabot? Tandaan mo na ang Israel ngayon ay bunga lamang ng pangarap na hindi sinukuan. Isang bansa na nabuo mula sa pananampalataya, pag-asa, at walang humpay na pagpupunyagi. Gaya nila, ikaw rin ay maaaring lumikha ng sarili mong kwento ng tagumpay. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinagmulan, kung ano ang iyong mga pinagdaanan. Hanggat buhay ka at nananatiling matatag ang iyong paniniwala, lahat ay posible. Ang kwento ng Israel ay kwento nating lahat. Ito ay kwento ng bawat taong naniniwala sa kapangyarihan ng pangarap at pag-asa. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng pagsubok, huwag mong kalimutang mayroon kang kakayahang bumangon at muling magsimula. Ang pangako ng Diyos ay nananatiling buhay hanggang ngayon. Isang pangakong patuloy na gumagabay at nagbibigay lakas sa bawat isa sa atin. Kaya't sa bawat araw, gawin mong inspirasyon ang kwento ng Israel. Hayaang maging gabay mo ang diwa ng kanilang pagiging matatag, mapagtiis, at matapang sa pagharap sa anumang pagsubok ng buhay. Sapagkat sa huli, hindi lamang lupain ang tunay na pinag-uusapan dito, kundi ang ating sariling puso, ang ating sariling espiritu, at ang ating kakayahang manatiling matatag
kahit gaano kahirap ang laban. Tayo ang Israel ng ating sariling buhay, ang bayang patuloy na kumakapit sa pangako, nananatiling matatag at patuloy na lumalaban. Ang iyong buhay ay patunay na ang tunay na Israel ay hindi lamang nasa isang lupain, kundi nasa puso ng bawat taong nananatiling nananalig at hindi sumusuko. Ito ang kwento mo. Ito ang kwento natin. Isang kwento ng pag-asa, pananalig at tagumpay. Huwag kang tumigil sa paniniwala sapagkat sa bawat laban, ikaw ay bahagi ng mas malaking kwentong hindi kailanman magwawakas. Sa bawat paghinga ng hangin sa gitna ng mainit na desyertong Negev, nagmumula ang isang bulong ng pag-asa. Kung ang tigang na buhangin ay maaaring maging luntian, gaano pa kaya ang puso ng tao? Ito ang unang tanong na bumungad sa iyo nang tumapak ka sa Research and Development Center ng Arava, kung saan magkakasamang nag-i-eksperimento ang mga batang inhinyero, veteranong agronomo at mga kabataang voluntaryo mula sa iba't ibang bansa upang pausbungin ang buhay sa gitna ng kawalan. Sa bawat punla na kanilang inilalagda sa lupa, naguukit sila ng pangakong higit pa sa ani, pangako ng pagbabago, pangako ng hinaharap. Habang pinagmamasdan mo ang kristal na tubos ng tubig na dumadaloy sa mga transparent na tubo, mararamdaman mo ang pagigting ng pulso ng bayan. Hindi lamang sila nagtatanim ng kamatis o bulaklak, nagtatanim sila ng pag-asa. Sa mismong lugar na ito, ilang kilometro lamang ang layo mula sa mga sinaunang ruta ng mga karavan ng insenso noong panahon ni Haring Solomon. Naroroon ngayon ang mga naglilingkod upang isabuhay ang matandang pangarap, ang gawing hardin ang ilang ayon sa salita ng mga propetang sina Isaiah at Ezekiel. Sa bawat tubo ng patubig, sa bawat patak ng tubig ulan na sinasalok ng teknolohiya, naroroon ang walang palyang paalala na kayang buhaying muli ng pangarap ang lupang tila patay. Mula sa disyerto, lilipat ka sa malamig na hangin ng Golan Heights, kung saan sumasayaw ang mga ubas sa marahang haplos ng hanging nagmumula sa Hermon. Sa isang maliit na pagawaan ng alak na itinayo sa pagitan ng lumang bunker na ginamit noong Six-Day War, iinom ka ng alak na may matamis na undertone ng granada. Ang tagagawa ng alak na dating sundalo ay nagkukuwento kung paano niya hinubad ang kanyang uniforme upang tahakin ang landas ng viticulture. Ginagabayan ng paniniwalang ang tunay na tagumpay ay ang mag-ugat, hintayin ang tamang panahon at ipamigay ang bunga sa iba. Sapagkat ang ubas, aniya, ay nagpapalaki ng puso dahil kailangan nitong masaktan bago sumarap. Sa Tel Aviv naman, sa gilid ng boulevard na puno ng bughaw na jacaranda, tuwing tagsibol, magtatagal ka sa isang co-working space na bukas 24 na oras. Makikita mo roon ang kwento ng mga startup na nagliliparan tulad ng mga kalapati sa HireCon, isang Pilipinong software developer na nag-aaliyah kamakailan ang nagbabahagi kung paanong ang kanyang lolo, ilang dekadang nakalipas, ay nangarap lamang na makita ang Jerusalem sa lihim na pahina ng lumang Bibliang Tagalog. Ngayon, sabi niya, ako ang nag-uugnay sa Zion at sa mundo sa pamamagitan ng fiber at code. Hindi mo mapigilang mangiti sa kabatirang. Ang pangarap ng isang salinlahi ay nagiging proyekto ng kasunod, at ang proyekto ng kasunod ay nagiging tulay ng sangkatauhan. Sumakay ka ng bus papuntang Haifa at sa landas na paakyat sa Baha'i Gardens, naamoy mo ang halimuyak ng sariwang pinya at rosal. Ang perfumery ng karatig na drusong na yon ay gumagamit ng lumang respe na ipinasa pa mula sa panahong Ottoman, ngunit hinaluan ng modernong distillation techniques na natutunan mula sa Weizmann Institute. Sa pag-uusap ninyo ng may-ari, isang ginaang na may matatag na mata at munting hijab, ibinubulong niya ang simpleng pilosopiya ng kanilang negosyo. Kapayapaan ang tunay na pabango. Kapag isinaboy mo ito, babalik sa iyo ang bango. Samantala, sa lumang lungsod ng Safed na bantog sa mistikong Kabala, nagpupulong ang mga pintor at musikero. Tuwing hapon,
upang isalin sa tunog at kulay ang kanilang pagninilay. Nakaupo ka sa gilid ng isang bato. Pinapanood ang isang batang violinist na gumuguhit ng piyesang hango sa sinaunang scale ng Hasidic Nigun, habang sa tabi niya ay isang Arabong gitarista ang pumapasok sa improvisasyon ng Andalusian Maqam. Ang kanilang duet ay parang pag-ibig na hindi nakukulong sa kasulatan. Pag-ibig na nagpapaalala na may wika ang kaluluwa na nauunawaan ng lahat. Sa University of Jerusalem naman, dinaluhan mo ang isang pambukas isip na talakayan tungkol sa genomic archaeology, kung saan ipinakita ng mga siyentista kung paanong natukoy nila ang sinaunang bakas ng DNA mula sa mga butong nahukay malapit sa City of David. Ipinapakita sa screen ang makulay na puno ng lahi na nag-uugnay sa libu-libong taon ng migrasyon, digmaan at pag-uwi. Sa likod ng makabagong teknolohiya, maririnig mo ang isang estudyanteng Etiopiano na mahigpit na yakap ang kanyang kwaderno. Sa bawat slide, nakikita niya ang sariling kasaysayan na muling sumusulat ng kanyang pangalan sa libro ng mga lahi. Bumaba ka sa Neve Tzedek at pumasok sa isang maliit na teatro kung saan palabas ang adaptasyon ng aklat ni Amos Oz. Sa entablado, makikita mo ang mga karakter na naglalakad sa pagitan ng anino, ng nakaraan at liwanag ng kasalukuyan. Mga taong nagtatagpo sa gitna ng digmaan, nagmamahalan sa gitna ng lumbay, sumisigaw ng kapayapaan sa piling ng mga alaalang hindi nila mabitawan. Natapos ang dula sa isang mahaba at tahimik na tagpo. Hawak kamay ang isang sundalo at isang dating rebelde, nakatingin sa asul na ilaw na unti-unting nagiging puti, parang umaga na dumarating matapos ang mahabang gabi. Sa bahay ng isang pamilyang Pilipino sa Herzliya, nakisalukad sa kanilang hapunang may sabaw na sinigang at challah bread. Sa pagitan ng halakhak at kwento ng OFW life, kinuwento ng ina kung paanong tuwing Sabat ay nagdadasal siya sa wikang Tagalog habang ang kanyang mga anak ay sumasagot sa Hebrew. Nag-aaral sila ng Torah sa eskwelahan, ngunit nagpapapalipad din ng banderitas tuwing Pasko ng pagkabuhay. Tinanong mo sila kung saan ba talaga ang kanilang tahanan at ngumiti ang bunso. Kuya, ang tahanan namin ay kung saan nagtatagpo ang dasal at saya. Pagdating ng gabi, bumalik ka sa Tiberias upang magpahinga sa tabing lawa. Sa katahimikan, maririnig mo ang banayad na alon na humahalik sa batuhan. Sa kabila ng lahat ng siyensya, negosyo at politika, ang lawa ng Galilea ay nananatiling sa lamin ng kalangitan. Parang paalala na may mga bagay na kahit gaano pa tayo sumulong, kailanman ay di natin lubos na mauunawaan. Habang nakatingala ka, magsisimula kang magbilang ng bituin at maiisip mo ang pangakong ibinulong ng Diyos kay Abraham. Kasing dami ng bituin ang iyong magiging lahi. Kinabukasan, sa isang learning center malapit sa Gaza border, nakausap mo ang isang guro na nagtuturo ng musika sa mga batang parehong Hudyo at Arabong Israeli. Sa gitna ng tunog ng sirena at hamog ng tensyon, tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante na bumuo ng koro. Iba't ibang wika, iisang melodiya. Kapag sabay-sabay silang kumakanta, hindi mo maririnig ang galit, kundi armonya. Kapag sabay kayong huminga para makuha ang tamang tono, sabi ng guro, napipilitan kayong magtiwala sa isa't isa. Sa simpleng aralin, natutunan nilang ang hangin ng buhay ay libre, ngunit ang hangin ng pagkakaisa ay kailangang paghirapan. Habang papauwi ka na sa bus na bumabaybay sa kahabaan ng highway papuntang Ben Gurion Airport, iniisip mo ang lahat ng kwentong naisulat sa iyong tala. Napagtanto mong ang tanong na, ang Israel ba ngayon ay ang parehong Israel mula sa Biblia? Ay unti-unting nagbabago sa paano nagiging buhay ang kasaysayan sa kasalukuyan, sapagkat sa bawat taong iyong nakilala, sa magsasakang nagpapausbong ng patatas sa disyerto, sa software developer na gumugutay sa binary upang ikonekta ang banal na lungsod sa mundo, sa pintor na gumagamit ng bahaghari bilang pangakong kulay, naroroon ang iisang mensahe.
Ang pangako ay hindi alaala ng kahapon, kundi gawain ng ngayon. Nagising ka kinaumagahan sa isang hotel sa Jaffa na may tanawin ng lumang minaret at ng modernong skyline. Sa pagitan ng tasa ng kape at ng simoy ng Mediterranean, nagpasalamat ka sa Diyos. Hindi mo pa hawak ang lahat ng sagot, ngunit dala mo ang walang hanggang paanyaya. Mag-imbita ng mas maraming kwento, mas maraming boses, mas maraming puso upang mahawakan ang katotohanang hinabi ng panahon. Sa likod ng ingay ng news headline at malalamig na talumpati, naroroon ang init ng kapatiran. Isang Israel na pinagbubuklod ng puso, hindi lamang ng mesa de negosyasyon. At sa huling gabi, bago ka lumipad pabalik sa iyong sariling lupain, sumulat ka ng liham sa iyong sarili, "Mahal kong ako." Huwag mong kalimutang ang pangakong lupa ay hindi lamang hanap sa labas, kundi binubuo sa loob. Ang bawat pangako ng Diyos ay nakaukit sa pagitan ng pagtitiis at pagkilos. Kapag hinubog mo ang iyong puso, para kang Negev na nagiging hardin. Inilagay mo ang liham sa bulsa ng iyong jacket, katabi ng maliit na batong napulot mo sa gilid ng Sea of Galilee. Paalala na ang maliit ay nagiging bantayog kapag inialay sa dakilang layunin. Habang sumasara ang pinto ng eroplano at naririnig mo ang dagundoong ng makina, napapangiti ka. Alam mong babalik ka, hindi dahil tapos na ang iyong pag-usisa, kundi dahil nagsisimula pa lamang. Sapagkat tulad ng Israel, ang iyong sariling kwento ay isang awiting patuloy na inaawit, isang tulang hindi natatapos, isang pangakong hindi nauubos ang sigla. Sa bawat pintig ng iyong puso, naroon ang paalala. Ang lupaing ipinangako ay humihinga sa loob mo, at sa bawat paghinga, sumisibol ang mga punla ng bukas. Sa hupa ng araw sa lungsod ng Beersheba, pumasok ka naman sa isang ospital na kilala sa pangalang Soroka. Sa loob, makikita mo ang isang pinag-isang koponan ng mga doktor, Hudyo, Arabo, Bedouin. Sa bawat silid, umaalingaw-ngaw ang pag-asa na hindi nagtatangi ng lahi o relihiyon kapag buhay na ng tao ang nakataya. Nakausap mo si Doktor Aisha, isang Bedouin pediatrician na matamis ang tawa habang inaayos ang stethoscope sa leeg niyang may nakaukit na munting Magen David na alahas. Tinanong mo siya kung bakit siya nananatili rito sa kabila ng panganib. Ngumiti siya at sinabi, "Ang bata ay bata, ang buhay ay buhay." Kapag gumaling sila, iisa ang tinig ng kanilang halakhak. Sa halakhak na yun, naramdaman mo ang himig ni Sarah na tumawa nang marinig ang pangako ng isang himalang anak. Lumipat ka sa underground lab kung saan pinaaaralan ang artipisyal na pancreas para sa mga batang may type 1 diabetes. Doon, sinalubong ka ni Joseph, isang batang tech prodigy na dating nagtrabaho sa isang cyber defense unit ng IDF. Ginagamit niya ngayon ang kaalamang pang-hacker upang lusutan ang mga limitasyon ng hardware na parang pader ni Jericho. Minamasdan niyang bumubukas ang pintuan ng posibleng lunas. Ang bawat linya ng code, wika niya, ay isang panalangin na nais kong isulat sa katawan ng tao. Pagkarinig mo nito, naunawaan mong sa modernong panahon, ang panalangin ay maaaring mag-anyong algorithm at ang templo ay maaaring maging isang maliit na microchip. Bago ka tumuloy sa susunod na syudad, naglakad ka sa lumang kalsada ng Ako, pinapanood ang dagat na hinahalikan ng paminsang-pinsang alon. Doon mo nakilala si Nizar, isang musikero na pinagsasama ang oud at electric guitar. Sa tabi ng Crusader Walls, siya'y tumutugtog ng awit na may salitang Arabe at Hebrew. Anabehibak, ani Ohev o Touch. Isang deklarasyon ng pag-ibig na lumalampas sa semantika. Habang nag-iipon ng mga tao ang kanyang musika, isang matandang babaeng turista ang lumapit. Nagpatira ng luha sa kanyang pisngi at binulong, "Akala ko'y hindi na maiwawasto ng kanta ang sugat ng kasaysayan, ngunit narito ako, hinahaplos ng himig." Sa hilaga naman, malapit sa hangganan ng Lebanon, nakipagtagpo ka sa mga lone soldier na Pilipino at Latin American. Iniwan nila ang kani-kanilang pamilya upang maglingkod sa IDF.
Hindi sapagkat hinahanap nila ang giyera, kundi dahil ginugusto nilang maging bahagi ng kwentong ito. Kwentong nagsasabing may lugar ang bawat handang umalalay. Sa barracks, tumutugtog ang Bluetooth speaker ng kantang Jerusalem of Gold kasabay ng bayan ko. At sa kakaibang pagsasanib, naroon ang pangakong ang kalayaan ay pwedeng awitin sa 2 wika at iisang himig. Pumunta ka rin sa campus ng Technion sa Haifa, kung saan pinag-aaralan ng mga siyentista ang water from air nanofilters. Sa demo room, ipinakita sa iyo ang manipis na lamina na kayang sumipsip ng kahalumigmigan at gawing inuming tubig sa ilang minuto. Habang nakapila sa maliit na gripo ang mga estudyante upang uminom ng tubig na galing sa manipis na kalangitan, napangiti ka. Aakalain mong ito ang modernong bersyon ng kwento ni Moises na nagpabukal ng tubig sa bato. Sa Timog Silangan, nadaanan mo ang Dead Sea Works kung saan kumikislap ang puting asin sa ilalim ng araw. Sa bus, nakausap mo si Samuel, isang tour guide na mahilig magkwento ng midrash. Sambit niya, kapag tinanong mo ang asin kung saan ito hinugot ang alat, sasabihin nitong mula sa luha ng kasaysayan. Tumingin ka sa asul na langit, iniisip kung ilang luha na nga ba ang napatak sa lupaing ito. Ngunit habang ninanamnam mo ang tanong, nagmamasid ang mga migratory bird. Mga ibong dumaraan taon-taon, dala ang mga kwento ng buong mundo sa kanilang pakpak. Makailang ulit mong narinig ang salitang tikun olam, ang ideya ng pagkukumpuni sa mundo, sa bawat lugar na iyong binisita. Sa isang art studio sa Ramat Gan, nakita mo itong isinasabuhay ng isang batang pintor na nakaligtas sa rocket attack. Ginuguhit niya ngayon ang mapayapang landscape kung saan ang Iron Dome ay naging hugis arko ng bahaghari, hindi ng bakal. Itinanong mo kung bakit bahaghari ang hugis. Dahil tanda ito ng tipan, sagot niya. Kapag may tipan ka, hindi ka kailanman mawawalan ng kulay. Maging sa sinaunang kuweba ng Qumran, lumahok ka sa excavation workshop ng mga volunteer. Habang hinahalungkat ninyo ang pinong buhangin, biglang lumitaw ang maliliit na piraso ng palayok na may inscription. Kinilabutan ka sa pag-iisip na hawak mo ang basurang itinapon ng isang esenyo 2,000 taon na ang nakaraan. Ngayon ay kayamanang aral. Tila mo ring hinahawakan ng pakpak ng panahon. Pinapadpad ka sa pagkaunawa na ang nakaraan at kasalukuyan ay magkasugpong na hibla. Sa dapit hapon sa lungsod ng Ashdod, pumunta ka sa seafront kung saan ang mga Pilipina caregiver ay nagkakantahan ng anak habang ang kanilang mga alagang nakaupo sa wheelchair ay nakikinig, nakangiti. Isang lolo ang nagkomento sa payak na Hebrew. Ito ang pinakamatamis na musika sa mundo, ang tinig na nagmamahal. Muling inalala mo ang diaspora at naisip mong sa kakaibang paraan, ang kwento ng mga Hudyo na pinakalat noon ay pareho ng kwento ng mga kababayan mong OFW. Mga pusong naglalakad at dala ang pangarap at pag-asa, laging nagbabalik sa sinapupunan ng panalangin. Sa Nazaret, nakilala bilang bayan ng pagkabata ni Jesus. Sinalubong ka ng mga tindero sa palengke na nag-aalok ng sumak at zaatar. Sa isang maliit na coffee stall, nakilala mo si Miriam, isang Arabong Kristiyano. Habang pinapainit ang cardamom coffee, ibinulong niya. Ang kapayapaan ay parang kape. Kailangang bagalan ang paghigop upang malasahan ang tamis. Sa simpleng pangungusap, napagtanto mong ang tunay na kapayapaan ay hindi sigaw, kundi bulong. Hindi transaksyon, kundi pakikipagsalo. Sumapit ang gabi sa ilat, huling dulong timog. Sa ilalim ng kumikinang na ilaw ng mga yate, nagtipon ang mga marine biologist upang ipaalam ang kanilang proyekto sa pagpapanumbalik ng corals. Nakatayo ka sa malapad na deck, pinapanood ang projection ng larawan ng patay na bahura at ng inaasam nilang muling pagkabuhay nito. May batang babae na nagtaas ng kamay, nagtanong kung gaano katagal bago maging makulay muli ang dagat. Sagot ng siyentista, kasing tagal ng pagtuturo sa atin ng Diyos ng pasensya. Sa loob ng kanyang salita,
naramdaman mong ang dagat ay silid-aralan ng kaluluwa at ang bawat patak ay guro ng pagtitiis. Sa puntong ito, napansin mong unti-unti kang binabago ng iyong sariling paglalakbay. Ang tanong na dala-dala mo'y naging salamin upang kilalanin ang sarili mong pananampalataya at determinasyon. Kung paanong ang Israel ay nagtuloy-gulong sa kasaysayan, hindi upang matapos kundi upang magbukas ng bagong yugto. Ganoon din ang buhay ng tao. Laging may susunod na kabanata, laging may susunod na pangakong aabutin. Sa pag-alis mo uli ng Tel Aviv, hinarap mo ang dagat. Pinisil mo ang batong nakuha mo sa gilid ng Dead Sea. Magaspang ka ngunit matibay, tulad ng bansang paulit-ulit na sinusubok, ngunit patuloy na bumabangon. Inilihim mo sa hangin ang iyong panalangin. Panginoon, gawin mo rin kaming matatag na bato para sa aming mga pamilya, komunidad at bansa. At sa pag-ihip ng hangin galing sa Mediterranean, parang sinagot ka sa bulong. Gawin mong balangkas ang iyong pananampalataya at ibubukal ko ang tubig sa gitna ng iyong ilang. Habang papatayo ka sa eroplano, isang huling tanaw sa telon ng Israel ang pumuno sa bintana. Disyerto at dagat, bukirin at solar farm, lumang sinagoga at bagong tore ng salamin. Tila sulatan ng Diyos at ng tao ang lupaing ito, pangakong isinasabuhay sa bawat araw, bawat luha, bawat halakhak. Sa puso mo, alam mong ang kwento ay magpapatuloy sapagkat ang kasaysayan ay hindi kailanman nalilimitahan ng mga pahina. Ito ay nagiging laman ng bawat pusong umaasang maging instrumento ng liwanag. Sa oras na madama mo ang malamlam na liwanag ng bukang liwayway na unti-unting bumabalot sa mga pader ng lumang lungsod ng Jerusalem, maiisip mong tila walang hanggan ang siklo ng pag-asa at pagsubok na paulit-ulit na umiikot sa kasaysayan ng Israel. Sa yugto nating ito, tutuklasin natin ang mas masalimuot na hibla ng ugnayan sa pagitan ng sinaunang pangako at makabagong realidad, habang iginuguhit natin ang mga aral na maaring magsilbing tanglaw sa bawat pusong naglalakbay sa sariling ilang. Magsisimula tayo sa sentro ng pag-aaral ng pambansang aklatan, kung saan ang mga batang iskolar mula sa iba't ibang panig ng mundo ay sabik na nagbubuklat ng manuskrito sa loob ng silid na naglalaman ng sinaunang mga kalatas mula sa dagat na patay. Sa pagitan ng manipis na pahina, mababanaag ang tila buhay na pulso ng nakalipas. Hindi lamang tinta ang nakalimbag doon, nakaukit din ang buntong hininga ng mga sinaunang panawagan at pananalig. Habang nakatitig sila sa malabong titik na kinitil na ng panahon, maririnig mo ang paliwanag ng tagapangalaga. Ang bawat hibla ng pergamino ay hibla rin ng ating hininga ngayon. Paglabas mo ng aklatan, dadalhin ka ng hanging nagmumula sa bundok Scopus, kung saan matatanaw mo ang kabuuan ng lungsod. Bato sa ibabaw ng bato, simboryo sa ibabaw ng simboryo, minaret sa ibabaw ng minaret. Lahat nagsasalaysay ng magkakapatong na alaala. Sa gilid ng daan, makikita mo ang grupo ng mga guro na nakaupo sa bilog, Hudyo, Muslim, Druze at Kristiyano, magkakasalo sa simpleng piknik pagkatapos ng aralin. Pinag-uusapan nila ang bagong kurikulum na naglalayong turuan ang mga bata ng magkasanib na kasaysayan, hindi upang paghiwalayin, kundi upang pag-ugatin sa iisang puno ng pag-unawa. Bumaba ka sa makipot na kalye ng Mea Shearim, kung saan ang tunog ng nagkikislapang piyesa ng bakal ay bumabalot sa himpapawid. Ang mga panday na masugid sa tradisyon ay gumagawa ng menora gamit ang sinaunang paraan. Iniinit ang pilak, hinahampas, hinuhubog at pinapalamig, paulit-ulit. Tinanong mo ang pinakamatandang panday kung bakit hindi sila gumagamit ng modernong makina. Ngumiti siya at sumagot, "Sa bawat hampas ng martilyo, ipinapasa namin ang dasal ng aming mga ninuno sa bagong henerasyon. Sa bawat tunog ng bakal, naroroon ang tibok ng lumang puso." Lumipat ka sa timog sa kibuts ng Ketura, nasa pagitan ng pulang bundok ng Edom at bughaw na dagat ng Eilat. Doon, nakatanim ang isang punong palma na tinawag nilang Methuselah.
pinatubo mula sa butong na mahinga sa loob ng 2,000 taon. Habang hinahaplos ng iyong mga daliri ang magaspang na balat nito, maririnig mo ang salaysay ng botanista. Ang binhi ay nakatulog, ngunit nanatiling tapat sa layunin, muling mabuhay kapag dumating ang tamang init at hamog. Sa punlaring iyon, nakasulat ang aral ng pasensya at pagtitiwala. Sa Tel Aviv, sa gusaling salamin ng distrito ng inobasyon, nasaksihan mo ang paglulunsad ng isang aplikasyon na tumutulong sa mga magsasaka ng Aprika na makilala ang peste gamit lamang ang litrato sa telepono. Ang punong inhinyerang isang babaeng migrante ay tumindig at nagsalita. Kung paanong pinakain kami ng lupang ito sa kaalaman, tungkulin namin na pakainin ang mundo. Bumagsak ang palakpakan, ngunit mas malakas pa rin ang tahimik na sigaw ng pangarap. Sa bundok ng Carmel, sinundan mo ang landas ng mga tagapangalaga ng kalikasan na nagbabantay sa muling paglitaw ng maiilap na hayop. Sa kanilang munting istasyon, nakapaskil ang paalaala. Kapag nawala ang isang nilalang, nawawala ang isang talata sa aklat ng paglikha. Habang pinagmamasdan mo ang nakataling kamera, nakikindat sa bawat pagdaan ng buhay ilaga, naunawaan mo na ang paghihintay ay bahagi ng dasal. Sa Nazareth Elite, nakilala mo si Padre Elias, isang Arabong pari na nagtuturo ng teolohiya ng pagtatagpo. Araw-araw niyang pinadadala sa kapilya ang mga kabataang Hudyo at Muslim upang maglaro ng salitang pag-asa. Kung sasabihin ng isa ang pader, tutugunin ng kalaro ang bintana. Kung pakikidigma, sasagutin ng pakikipagdialogo. Unti-unting nagiging laro ang pag-asa. Sa Beersheba, nilapitan mo ang pamilihang Bedouin kung saan nakasalansan ang mga alpombra na habi ng kamay. May disenyong kumakatawan sa paglalakbay ng tribu sa mga bituin. Inilahad ng matandang mga habi ang mahiwagang simbolo sa gitna. 8 sinag na bituin na pinagdikit ng bilog. Ito ang pag-ikot ng pag-iral. Kapanganakan, paglago, pag-ibig, paglikha, pag-alay, paghirap, paghilom, at paghayo. Sabi niya, kapag hinabi mo ang lahat, nagiging isa kang kabiyak ng kalangitan. Samantala, sa tabi ng kanlurang pader, sa gabi ng Tisha B'Av, naroon ka nang sabay-sabay umiyak ang libu-libong bibig, inaawit ang panaghoy ni Jeremias. Sa gitna ng luha, may batang nakahawak sa braso ng kaibigang Muslim na tahimik ding nakikilahok. Umuukit ang bagong larawan ng pakikipagkapwa. 2 bata, 2 pananampalataya, iisang paghahanap. Sa Galilea, binisita mo ang isang bahay retaso. Sa ibabaw ng burol, pinamumunuan ng mga madre ng Beatitudes na nag-oorganisa ng tahimik na paglalakbay. Tinuturuan kanilang pakinggan ang tunog ng dahon, ang pag-aspang ng lumang poste, at ang pag-alay ng hamog bilang komunyon ng umaga. Natutuhan mong ang sagradong awit ay maaaring awitin ng kuliglig habang lumulubog ang araw. Sa bilangguan ng Ramla, may programa ng Rabbi at Sheikh na nagtuturo ng pagbabayad sisi. Isang presong babae ang lumapit at ipinakita ang liham na tinahin niya sa lumang kumot. Ang sugat na aking iniwan ay parang basag na banga. Wala akong karapatang sumira, kaya magsisikap akong mag-ayos. Sa bawat tusok ng sinulid, umaalingaw-ngaw ang pangakong maghilom. Sa lungsod ng Acre, sa ilalim ng mga lumang arko, nagtipon ang kabataang rapper, Hudyo, Kristiyano, Muslim, para sa palihang tula. Isa sa kanila, anak ng biktima ng digmaan, ay nag-rap ng bersong nagbabangga ng takot at pag-asa, habang ang kadweto niyang anak ng takas ay sumasagot ng, "Huwag mo itong tawaging giyera, tawagin mo itong pag-asa." Sa nagsasanib na himig, narinig mo ang tinig ng hinaharap. Sa haba ng dagat na patay, inabutan mo ang mga siyentistang nagsasala ng maitim na tubig upang gawing pantapal na pampagaling. Hindi namin muling pinabubuhay ang dagat, wika ng tagapamahala. Ngunit ibinabalik namin ang dangal ng tubig. Doon mo na unawaan, minsan ang himala ay hindi pagbabalik ng nakaraan,
kundi paglikha ng bagong ganda mula sa latak. Hapon na nang sumilay ka sa museong teknolohikal kung saan may exhibit ng mga lumang radyo na ginamit noong digmaan. Sa tabi ng bawat nobena, may kodigo upang marinig ang mga balitang tumawid sa hangin. Jerusalem ay nakabalot ng usok, ngunit ang ilaw ng kandila ay hindi pa rin napapatay. Nakatayo ka sa gitna ng makabagong gallery, nakasuot ng headphone, habang ang lumang boses ay tila bumubulong sa iyo. Kung may ilaw sa loob, hindi kailanman madidimla ng bayan. Sa kibuts ng Ein Gedi, lumusong ka sa oase kung saan tumutubo ang matabang palma. Sa gabi, sumali ka sa payak na bilog ng apoy. Tinugtog ang shofar at nag-alay ng himig na tila daang ilog na umuukit sa bato. Naramdaman mo ang paggalaw ng iyong loob, hinahawi ang alikabok ng takot, pinapalitan ng pag-asa na kumikislap sa matandang kalangitan ng Judea. Hindi kumpleto ang paglalakbay kung hindi mo dadaanan ang suliranin ng Gaza envelope. Sa Sderot, pumunta ka sa palaruan na may bubong na bakal. Doon naglalaro ang mga bata, tumatawa at sumisigaw ng taya. Iniisip mong marahil handa silang magdiwang kahit may panganib, sapagkat ang puso ng bata ay hindi marunong kumilala ng ultimatum. Sa huling gabi, nagtipon ang mga Pilipinong tagapag-alaga at ang matatandang kanilang inaalagaan sa boulevard. Kumanta sila ng awit ng pananagutan kasabay ng lumang himno ng lupang Israel. Naghahalo ang amoy ng falafel at tsokolating tableya habang ang gitara ay nagpapahimig ng pangakong walang hanggan. Sa muling paghakbang mo sa daungan ng Hafa, natuklasan mong nagbago ang tanong. Hindi na lamang ito, pareho ba ang Israel ngayon sa Israel ng Biblia? Bagkus, papaano na isa sa buhay ng Israel ngayon ang pangako sa gitna ng hamon? Ang sagot ay nakita mo sa doktor, sa magsasaka, sa guro, sa rapper, sa madre, sa preso, sa ina, at sa migranteng nagtatayo ng tahanan. Umupo ka sa tuktok ng Armon Hanatsiv Promenade. Tanaw ang kumikislap na ilaw ng kabisera. Inilabas mo ang kuwaderno at nagsulat. Kung ang lupa ay himig, tayo ang titik. Kung ang kasaysayan ay aklat, tayo ang talata. Kung ang pangako ay liwanag, tayo ang mitsa. Walang lupang banal kung walang pusong handang maging altar. Kinabukasan, sinamahan ka ng kabataang voluntaryo patungo sa lambak ng Jordan. Bit-bit nila ang punla ng jojoba habang ikinukwento ang kanika nilang pinagmulan. Anak ng Olim, Bedouin na agronomo, batang babae na kumakanta ng lulabay, at sa bawat hukay ng lupa, isang bagong pangungusap ang isinusulat sa tigang na bukirin. Sa loob ng Museo ng Alaala, isang lola na may tattoo ng asul na bilang sa braso ang sumandal sa iyo. Sabihin mo sa mundo, ang pag-ibig ay kayang talunin ang kadiliman. Nakalapat sa dibdib mo ang bigat ng kanyang pakiusap, ngunit sa loob ay sumiklab ang apoy ng tungkuling ipasa ang liwanag. Naglakbay ka sa lungsod ng Tzfat upang makisali sa pista ng mga titik. Kaligrapo mula sa iba't ibang tradisyon ay sabay-sabay na gumuguhit ng salitang kapayapaan. Sa bawat hagod ng tinta, unti-unting lumilitaw ang larawan ng punong yumayakap sa lakas ng ugat. Iisang katawan, sari-saring sanga. Sa disyerto, tumindig ang tore solar ng Ashalim na kumikinang sa tapat ng araw. Sinabi ng inhenyero, ang liwanag na ito ang nagpapaalala na ang disyerto ay hindi dulo ng buhay kundi simula ng bagong kislap. Sa bawat kilowat oras, hinabi ang himig ng pasasalamat. Pagkatapos, dumalo ka sa palihan ng pagkakasundo kung saan nag-code ang kabataang Palestino at Hudyo ng aplikasyon para sa libreng payo sa pag-iisip. Nang natapos, nagsabi ang isa, hindi lamang algoritmo ang ginawa natin, nagtahi tayo ng tulay. Sa mukha nila, nakalitaw ang pagod, ngunit higit doon ang liwanag ng paniniwala. Sa pampang ng lawa ng hula, pinanood mo ang libu-libong gansa na dumarating tuwing taglagas. Isang batang lalaki na may pandinig na muling nabuksan ay nagsabi, regalo ng langit ang pandinig ko.
Ginamit lamang ng lupang ito ang talino para marinig kong muli ang himig ng mundo. Sa tahimik na pasasalamat inilatag ang bagong awit. Sa pamilihan ng Mahan ni Yehuda, tinikman mo ang halva na may lasa ng ube. Nalalasahan mo ang tulay ng kultura sa dila. Sa pagitan ng himig ni Vivaldi at ng Kundiman, natutuhan mong ang mundo ay maaaring maging isang nagkakaisang orkesta. Sa lambak ng Jezreel, nakita mo ang punong olibo na nakapangalan kay Ligaya. Sa bawat dahon na kumakampay sa hangin, tila may basbas na bumubulong. Mag-ugat ka, lumago, mamunga. At sa puso mo, naramdaman mo ring ikaw ay puno ng pag-asa. Sa maliit na klinika sa Hilaga, tumitingin sa batang sugatan, sinabi ng nurse, sa bawat batang gumagaling, binubura ng Diyos ang pader na itinayo ng tao. Sa kanyang kuwintas na rosaryo, namumutawi ang pangakong walang pinipiling hangganan. Sa pagtatanghal ng ilaw sa pader ng syudad, lumitaw ang mensahe. Ang pag-ibig ay higit na matatag sa pader. Naramdaman mo ang daluyong ng damdamin, palakpak, halakhak, buntong hininga, na parang iisang dasal ng sangkatauhan. Sa lagusang ilalim ng pader, sinindihan mo ang lampara at kumintab ang sinaunang titik. Tingnan mo, sabi ng arkeologa. Ang bawat bitak ay kilay ng kasaysayan. Ilawan mo at muling huhugis. Naisip mong ang pag-asa ay langis na walang kapantay. Sa huling hakbang sa landas ng trail, inimbitahan ka ng driver ng kamelyo sa toast. Sa kapayapaan na hindi pinipilit, sa pag-ibig na hindi kumikibo, ngunit nangingibabaw. Sa hinlalaki ng baso, kumikislap ang bagong bukas. Ngayon, naupo ka sa gilid ng gabi, hawak ang kwaderno. Ang Israel ngayon, isinusulat mo, ay bagong pergamino na sinusulatan araw-araw ng luha, talino, tawa at pawis ng milyon-milyong puso. Tayo man, saan man naroroon, ay maaaring maging titik ng pangakong iyon. Muling sumikat ang araw sa ibabaw ng kabundukan ng Yehuda, at sa liwanag nitong tila ginto, bumaba sa akin ang paalala na bawat umaga ay pahina ng isang aklat na isinulat magdamag ng may kapal. Sa araw na ito, ang ating paglalakbay ay magpapatuloy sa mga bagong larawan ng pag-asa, sa mga taong nagtatahi ng lumang pangako at makabagong pang-araw-araw na pakikibaka, at sa mga lupang minamahal na patuloy na binabasa ng ulan ng dekada. Subalit higit sa lahat, dadalhin tayo ng kwento patungo sa kaluluwa ng pagkakaisa, sapagkat kung may aral na tiyak nating natutuhan mula sa Israel, ito'y ang katotohanang hindi kailanman nag-iisa, ang isang pangarap na pinagbubuhusan ng sama-samang dasal. Sa unang liwayway, lumakad ako patungo sa Gush Etzion, sa isang paaralang pinamumunuan ng mga guro mula sa iba't ibang pananampalataya. Sa pader ng kanilang bulwagan, nakapaskil ang isang mural na nagpapakita ng makukulay na bituin na pinagtatagni-tagni ng sinulid. Itinuro sa akin ng prinsipal, isang babaeng Hudyo na masigla ang mga mata, na ang bawat bituin ay simbolo ng isang mag-aaral na may kani-kanyang pinagmulan. Muslim mula sa Hebron, Kristiyano mula sa Beit Jala, at mga bagong dating na Hudyo mula sa Ethiopia. Kapag nag-aaral sila ng agham, aniya, natututo silang may iisang wika ang katotohanan. Kapag nag-aaral sila ng sining, natututo silang may iisang kulay ang pag-asa. Lumingon ako sa mga bata na nakaupo sa ilalim ng puno ng olibo, nagbubunuan tungkol sa hugis ng mga ulap, at napangiti ako sa guni-guning. Marahil ganito ang mukha ng langit kapag naghahabi ng hinaharap, pawang musmus na nagtatawanan. Mula roon, naglakbay ako patungong Jericho, ang lungsod na tinawag na pinakamatanda sa buong daigdig. Sa gilid ng mga bukirin ng datiles, nakilala ko si Yusef, isang magsasakang Arabong nag-aalaga ng mga buriko na nagdadala ng pataba sa matatandang puno. Itinaas niya ang isang kumpol ng matamis na bunga at sinabi, ang punong ito ay nakaligtas sa baha, sa digmaan at sa tagtuyot, sapagkat palagi naming binubuhusan ng pasensya. Habang sinisiklot ng hangin ang kanyang kufiya,
Namalas kong ang bawat ugat ng punong datiles ay parang ugat ng kasaysayan, humahaba, lumalalim, at patuloy na sumisipsip ng sustansya mula sa lupa ng pangako. Sa bayan ng Ainhod, bayan ng mga artista na nakaupo sa dalisdis ng Carmel, dumalo ako sa isang palihang nagpupulbos ng basag na bote upang gawing muling makintab na mosaic. Naroon si Amira, isang pintor na tumakas mula sa kaguluhan sa ibang bansa, at si Shlomo, isang iskultor na nakaligtas sa isa sa mga pinakamatitinding salpukan sa Gaza. Pinulot nila ang bubog ng kulay asul at berde, ipinahid sa kanilang palad at hinugis na tila bagong bituin sa piraso ng luad. Kapag pinagtagpi mo ang bubog ng magkaibang alaala, ani Amira, nagiging bintana ito sa iisang langit. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang sinihing ay higit sa pagbuo ng anyo. Ito'y ritual ng pagmumulat, pagpapatawad, at pagbibigkis. Pagdaka, tumungo ako sa safe upang dumalo sa isang gabing pampalalim ng kabala na bukas sa lahat ng relihiyon. Sa loob ng isang madilim na silid na naiilawan lamang ng 3 kandila, nakaupo sa bilog ang mga Haredi, mga pari ng Maronite at ilang Sufi na biyahero. Sa gitna ng katahimikan, pumailan lang ang isang simpleng himig ng violin. Pinapikit kami ng rabbi at hiniling na isipin ang pinakamadilim na sulok ng puso, at saka hayaang sindihan iyon ng munting apoy ng pag-unawa. Sa pagdilat ko, nakita ko ang luhaang mata ng isang batang babae na nakaluhod, hawak ang maliit na krus sa dibdib. Ang apoy ng pag-ibig, sabi ng rabay, ay nag-aalis ng hangganan ng wika, dugo at pader. Kinabukasan, nilakbay ko ang lambak ng hula kung saan naglalakbay ang libu-libong gansa tuwing palit panahon. Nakasalubong ko si Lior, isang voluntaryong nagtatala ng bawat sandhill crane na naglalakbay mula Russia patungong Africa. Tingnan mo, wika niya. Ang gansa'y hindi humihingi ng visa upang lumipad sa pagitan ng mga bansa. Sumusunod lamang ito sa udyok ng puso. Sa pagmasid ko sa alabok ng kanilang pakpak na tumatama sa lawa, sumagi sa isip ko na marahil ang sangkatauhan ay likha upang gayahin ang gansa. Lumipad ng may kumpiyansa, magpahinga kung kailangan, at magpatuloy sa paghanap ng luntiang puok kung saan pwedeng magsilang ng bagong henerasyon. Sa bandang Negev, tumalo ako sa isang pagpupulong ng mga inhinyero ng solar na may layuning gawing enerhiya ang walang katapusang init ng ilang. Nakilala ko si Hassan, isang Bedouin na dating nag-aalaga ng kambing, ngunit ngayoy eksperto sa panel alignment. Iginala niya ako sa dagat ng kumikislap na salamin, sabay turo sa pinakagitna kung saan nakatayo ang turiliwanag. Kapag tinanong ako ng mga apo ko kung ano ang kakayahan ng disyerto, sabi niya, isasagot kong kaya nitong gumawa ng araw sa gabi. Sa susunod na hininga, sinabi niyang ibinibigay niya sa lupa ang respeto at sa araw ang pasasalamat dahil sa pagitan ng dalawa, nabubuo ang karunungan ng kinabukasan. Samantala, sa lungsod ng Lod, sumama ako sa isang programa ng perkusyon kung saan magkakasama ang kabataang Hudyo, Arabong Kristiyano at Eritreanong hulong refugee. Walang salita, tanging mga tambol, kahon at kampana ang nag-uusap. Sa bawat bagsak ng palad sa balat ng djembe, nagiging tibok ng iisang puso ang magkakabukod na kumpas. Nakita ko ang isang binatang may nakaburdang bituin ni David sa manggas, nakasalukob sa likod ng isang batang babae na may hijab. Pareho silang nakangiti habang sabay na nagpapabilis ng ritmo. Ang guro, isang matandang Palestino, ay kumaway sa amin at binigkas ng mahina. Kapag nagkasabay ang paghinga, naglalaho ang galit. Sa Haifa, dumalo ako sa Baha'i Gardens kung saan ang hagdanan ay tila tumutulay sa kalawakan. Sa tuktok, nakaupo sa marmol na upuan si Soraya, isang batang nag-oorganisa ng bukas na pagdarasal tuwing hapon. Humawak siya ng maliit na mangkok ng bulaklak at ibinuhos sa hangin. Bawat kilangitang talulot, sinabi niya,
ay pasasalamat sa nag-iisa, ngunit iba-ibang anyo ng liwanag. Habang bumababa sa hagdanan ang makukulay na petals, sumabay dito ang mga huni ng ibon. Sa tagpong iyon, para kong natanaw kung paano bumaba ang kapayapaan sa bawat hakbang, kung handa kang pagpagurin ang paa sa pag-akyat. Pagkatapos, pumunta ako sa Ashkelon kung saan ikinukwento ng alon ang lihim ng luma at bago. Sa tabing dagat, nakaupo ang isang matandang babaeng Pilipina, si Aling Tess. Hawak ang kwintas na may larawang kupas ng kanyang mga magulang. Dito ako nagpadala ng unang sahod sa makina ng remittance. Aniya, ngumiti siya habang nagbibilang ng bituin. Katunayan para kaming bituin din. Mga alagad ng liwanag na pinadpad ng hangin ng pangarap. Nilapitan siya ng batang Israeli na hinatid niya sa eskwela. Inabot ang isang pirasong seashell at sabay silang tumawa ng walang salita. Sa katahimikan, lumatay sa akin ang paalala na ang inaanyayang tahanan ay madalas hindi postal address, kundi yakap ng pag-alaga. Sumiklab ang hapon sa lungsod ng Ramallah, kung saan dumalo ako sa isang palihan sa teatro. Ang direktor, si Ibrahim, ay nagmukha ng tuyong sanga na tinangay ng maraming bagyo. Ngunit sa mata niya'y naroroon pa rin ang ningas. Pinaganap niya ang mga kabataang Israeli at Palestino ng eksena mula sa Song of Songs, kung saan ang pag-ibig ay parang ubasan na ginagambala ng maliliit na soro. Huwag ninyong hayaang kainin ng soro ng puot ang inyong ubasan. Bigkas niya sa magkahalong boses. Nang kumawala ang huling linya, nagsaboy siya ng mga talulot ng rosas at nagsindi ng kandila. Lahat kami ay napahawak sa dibdib, sapagkat sa liwanag ng kandila, malinaw naming nakita ang mukha ng pag-asa na minsan ay natatakpan ng paso. Sa lungsod ng Tiberias, nakipagkape ako kay Rabbi Noam, isang iskolar ng Mishnah na nag-aaral din ng mga epiko ng malayo. Iginiit niyang may magkakapatid na talinghaga ang bawat kulturang naghahangad ng langit. Kapag ipinirmi ang puso sa isang kwento lamang, sabi niya, hindi mo maririnig ang alingaungaw ng biyaya sa dulo ng mundo. Kinuwento ko sa kanya ang alamat ng ibong Adarna at siya na may nagbahagi ng midrash tungkol sa ibon ni Yona. Sa dulo, nagkasundo kami na kapwa ibon ang naghahatid ng kwintas ng pag-asa sa gitna ng unos. Iminungkahi ko ang pagsasabit ng kwento sa pader ng kanyang silid-aralan. Ngumiti siya at itinaas ang kamay na parang sinisimulan ng isulat sa hangin. Bumalik ako sa masiglang lungsod ng Tel Aviv, kung saan dumalo ako sa isang hackathon para sa mental health. Sa loob ng 48 oras, nagsama-sama ang mga programmer na Hudyo, mga nurse na Sudanese, at mga estudyante galing Pilipinas upang bumuo ng app na magbubukas ng anonymous chat sa sino mang naghahanap ng kausap sa oras ng dilim. Sa kalagitnaan ng pagkaantok at pagod, tumayo si Naomi, ang project lead, at bumigkas. Kung ang dilim ay sumaklaw sa kahit isang tao, tayong lahat ang mawawalan ng kulay. Walang nagsalita matapos iyon. Nagpatuloy lang sila sa pag-type, sinasabayan ng tibok ng puso na tila rumaragasa sa iisang alon. Sa kaukulang gabi, nagpunta ako sa Eilat upang sundan ang tapyas ng buwan sa dalampasigan. Nakaupo roon si Avi, isang veteranong sundalo na ngayon nagsisilbing diving instructor. Isinilid niya sa aking palad ang maliit na piraso ng korales na kulay rosas. Ito'y tumubo sa gitna ng duming itinapon ng tao sa dagat, sabi niya. Naging mas makulay pa kaysa dati. Tumahimik ako habang ibinaon ang korales sa aking bulsa. Nangakong alalahanin na may kagandahang umuusbong kapag pinili nating maghilom kaysa manira. Sa kanlurang kapatagan, dumalo ako sa taunang pagtitipon ng mga magsasakang nagtatanim ng trigo para sa pagdiriwang ng Shavuot. Sa gitna ng patlang, nagtipon sila sa ilalim ng puting tolda, dala ang kanilang unang bungkos. Ang rabi ay nagdasal sa sinaunang wika, kasabay ng imam na bumigkas ng sariling panalangin at ng batang pari na nagbahagi ng salmo. Nang iangat nila ang mga bungkos ng trigo,
Kumislap sa hangin ang alikabok na tila gintong pulbos. Ito ang pagkain ng mundo, sambit ng Rabi. Sa bawat butil, may nakatagong halakhak ng mga bata. Narinig ko ang sabay-sabay na tugon ng Amen at sa pagyuko ng mga puno, tila sumang-ayon maging ang hangin. Tumuloy ako sa Holon Design Museum upang makilala ang kolektibong gumagawa ng art installation mula sa plastik na basura ng dagat. Pinakitaan nila sa akin ang higanting rebultong naglalarawan ng puso na hinabi sa piraso ng bote, lambat at liston ng lumang bayong. Kapag sininagan ito ng araw, paliwanag ng artist, maghihiwab langit ang anino at magmumukhang lumilipad. Sa sandaling tumama ang sinag sa puso, nakita ko ang makukulay na sinag na sumasayaw sa sahig, parang kaluluwang nalinis sa batis. Habang papalubog ang araw sa Masada, sumama ako sa isang grupo ng kabataang umaakyat upang magdasal sa tuktok. Habang hinahawi ng mga paa ang alikabok ng sinaunang kuta, narinig ko ang kanilang himig. Hodula Adonai, Kitob, Kile Olam, Chasdo. Magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, magpakailanman ang kanyang awa. Kapag lumingon sila sa akin, itinugon kong, salamat o Diyos sa hangin ng bagong umaga, sa sarili kong wika. At nang magsabog ng liwanag ang unang sinag sa disyerto, magkakasabay naming naramdaman ang pagtindig ng pananampalatayang walang hangganan. Sa wakas ng linggo, bumalik ako sa Jerusalem at naglakad sa Via Dolorosa. Sa ikapitong estasyon, tumambad sa akin ang pulutong ng peregrinong naglalakad ng tahimik. Isang monghang Koreana, isang diksyonaryong Hapon, at isang lolo mulang Brazil. Lahat nakabaon sa panalangin sa pagitan ng mga batong nagiinit pa sa init ng araw. Sa masikip na espasyo, pumailan lang ang halimuyak ng insenso at sa isang saglit, naglaho ang kutitap ng pisikal na pader. Ang natiray pakpak ng pakikipagkapwa. Sa gabi, dumalo ako sa Shabbat table ng pamilyang Barzion, kung saan ang ama ay nagsindi ng kandila, ang inay nag-awit ng Eshet Chayil, at ang mga anak ay nag-abot sa akin ng tinapay na tsallah. Habang kinakain ko ang malambot na hiwa, ipinikit ko ang mga mata at naalala ang mga kwentong aking dalang alaala. Ang datiles ni Yusef, ang bubog ni Amira, ang orasyon ni Ibrahim, ang tambol ng Lod, at ang korales ni Avi. Sa bawat kagat, nalasahan ko ang asukal ng kaisa-isang diwa. Kahit saan ka man magtungo, ang tainga ng puso mo'y makakarinig ng iisang tugtog ng pangako. Pagkaraan ng Shabbat, nagtipon ang mga bata sa patio upang maglaro ng habulan. Tila musika ang kanilang tawa habang umiikot sa pagitan ng mga paso, ng basil, mint at rosemary. Tumayo ako sa may pintuan. Pinagmamasdan ang maliliit na ilaw na nakasabit sa puno ng suha. Saka ko naunawaan ng buo. Ang Israel ngayon ay parang hardin na dinilig ng pagdurusa at tinabunan ng alikabok, subalit muling tumubo, namulaklak at nagbunga. At tayo, na dumalo bilang saksi, ay ginagawang hardinero ng ating mga sariling lupain. Tinuturuan tayong alagaan ang mga binhi ng kapayapaan, katarungan, at pagkakaibigan sa ating kani-kanyang sulok ng mundo. Habang isinasara ko ang kwaderno sa dulo ng gabing iyon, isinulat ko ang huling pangungusap para sa araw. Ang pangako ay palaging nasa pagitan ng tila imposibleng distansya at ng matapat na hakbang. Kapag naglakad ka ng may pag-ibig, ang distansya ay nagiging tahanan. Sa pagsara ng pinto, alam kong bukas ay isa na namang pahina ng liwanag, sapagkat ang kwento ay nagpapatuloy habang may tumitibok na puso na handang makinig, matuto at magmahal. Sumapit na naman ang bukang liwayway at sa ibabaw ng tahimik na burol na tinatawag ng ilan na bundok ng mga pagpapala, lumatag ang malambot na liwanag na tila yakap ng may kapal sa lupaing matagal ng dinilig ng luha at pag-asa. Habang humihinga ang hangin ng hilaga at bumabalong ang bango ng almendras na pumapailan lang mula sa mga punong nakatanim sa paanan, ramdam ko ang pagpitlag ng bagong araw, parang kumpas ng tambol na naghuhudyat ng panibagong kabanata ng ating paglalakbay.
Sa tagpong ito, kinapa ko sa dibdib ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Paano nga ba nagiging tunay na templo ng pananampalataya ang isang bayan at ang bawat kaluluwang kumakapit dito? Mula sa burol, tumungo ako sa luntiang dalisdis ng Kana kung saan nagtitipon tuwing umaga ang mga ina mula sa komunidad ng Arabo at Hudyo upang magpalitan ng gatas at ani. Tinawag nila itong Bayanihan ng Ina, isang samahang sinimulan ng dalawang komadrona, si Yael na anak ng nakaligtas sa Europa at si Fatima na apo ng magsasakang Palestino. Araw-araw nilang pinupuno ng kwento ang mga pitsel, salaysay ng panganay na ipinanganak sa gitna ng raid, kwento ng kambal na naligtas dahil sa kamay na handang humimas ng noo kahit may baril sa malayo. Sa tunog ng puting likido, kumikislap ang liwanag ng umagang walang pader. Pagkaraang masdan ang himig ng mga ina, lumakad ako papunta sa silungan ng lungsod kung saan bagong bukas ang programa para sa kabataang mag-aaral ng batas na tinawag nilang Batong Buhay. Nakaupo sila sa lilim ng ulibong, may edad na 3,000 taon. Hudyo, Musliko, Samaritano, Druze at ilang galing sa diaspora, upang pag-usapan ang mga tuntunin na magpoprotekta sa karapatan ng mga walang tinig. Si Miriam, estudyanteng Etiopiana, ang tumayo at nagbanggit ng taludtod mula kay Propeta Amos. Humagos nawa ang katarungan na parang tubig. Sumagot naman si Nabil mula Ramallah at winika na walang sino man ang tunay na malaya hanggat may isang dinidiligan pa rin ng takot. Sa pagitan ng kanilang mga tinig, humuni ang kalapati na wari ipumapangalawa sa kalatas ng kalangitan. Sumunod kong nilakbay ang malawak na disyerto ng Araba kung saan itinayo ng mga siyentipikong kabataan ang bukirin ng mga halamang gamot na tumutubo sa hamog. Sinalubong ako ni Tamar, binibining Bedouin na namamahala sa pag-aalis ng langis ng mirra. Hinaplos niya ang munting bulaklak ng desert hyssop at aniya. Kapag nainitan masyado ang ugat, maglalabas ito ng bango para ipaalala sa langit na hindi tayo sumusuko. Sa bawat patak ng langis, nagmistulang dasal ang pabangong humahagod sa hangin. Hindi rin ako lumiban sa Beit Alpha kung saan ginugugol ng mga voluntaryo ang oras sa paglilinis ng sinaunang mosaic ng Zodiac. Mga batang galing Pilipinas na inampun ng kibbutz, mga lola mula sa Ukraina at mga nagretiro mula Tel Aviv na nais gumanti ng kabutihan. Habang ikiniskis ni Lola Meding ang maliit na sipilyo sa bato, bumulong siya. Ang bawat alikabok na natatanggal ay parang sala sa puso. Kailangang kuskusin, hugasan at palayain. Sa likod ng payak na gawaing iyon, sumikat ang araw na wari ay sinasalamin ng makukulay na bato. Lumipad ako patungong Haifa upang dumalo sa pagtitipon ng mga awit na tagapagdalaw ng kaluluwa. Dito, nagsasanib ang koro ng kabataang Israeli at mga musikong Eritreano na tumakas sa digmaan. Magkakaibang wika ang kumakanta, ngunit iisang nota ang umaalingaw-ngaw. Nota ng tahanang matagal ng minimithi, nang pumailan lang ang kanilang bersyon ng salmo ni David. Ang Panginoon ang aking pastol. Narinig ko ang basag-basag na boses ng batang si Tesfaye. Pinatutunog ang salita kahit pilay ang hininga. At sa pag-ibig ng buong koro, naging buo ang mensahe ng pag-asa. Pumaba naman ako sa baybaying Hafa, kung saan ginanap ang Flores de Mayo ng komunidad nating mga Pilipino. Nakasuot ng barot saya at kimona ang mga anak ng mga tagapag-alaga, Tagalog sa puso, Hebreo sa panaginip. Sa prosesyon bit-bit nila ang imahe ng Birhen, sinasabayan ng kwerdas ng oud at plauta ng Yemenita. Ang amoy ng sampagita ay humalo sa samyo ng zaatar at sa bandilang nakasabit sa balkonahe, nakasulat ng malalaki. Pag-ibig ang huling salita, ginuhit sa baybayin at titik Hebreo na magkahawak kamay. Hindi kumpleto ang araw kung walang pahaging ng agham. Kaya't nagtungo ako sa Teknyon, kung saan ipinakita ng mga inhinyero ang bagong sipi na kayang sukatin ang dumi ng hangin sa paghinga ng dahon ng olibo. Ang tagapagturo, si Profesor Harel, nagkuwento tungkol sa kaniyang lola na numatay sa silidgas. Kung may ganito noon,
Aniya, nasukat sana natin ng mas maaga ang lason sa himpapawid ng kasinungalingan. Sa likod ng pinong butil ng karunungan, kumikislap ang hamog ng pag-asa. Bago lumubog ang araw, sinabayan ko ang mga tumatakbong tagapagbantay. Grupo ng Hudyo at Arabong. Umuukit sa kalsada mula tarangkahang Damasco hanggang tarangkahang Sion. Sabi ni Ahmed, ang pinunong Palestino. Kapag tumatakbo tayo, walang hadlang ang hangin, tanging tibok ng puso ang maririnig. Sa bawat yabag, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan at gaan ng posibleng bukas. Sa Beit Lekem, pumasok ako sa gawaan ng sabon mula sa langis ng olibo at gatas ng kambing. Pinamumunuan ito ni Dina, inulila ng digmaan at ni Rania, dating nagtago sa guho. Ngayon, inuukit nila sa bawat piraso ang kalapati at bituin. Kapag naghuhugas ka, wika nila, dinadalisay mo hindi lang balat kundi isip, na ang kapayapaan ay maaaring dumikit sa bawat himaymay ng katawan. Umakyat ako sa gulan kung saan nakatayo ang obserbatoryo para sa mga bituing neutron. Gabi-gabi, tumitingala ang mga kabataang siyentista habang tanga ng teleskopyo. Si Joseph, anak ng bangkerong naging driver ng barko, ay nagsindi ng munting kandila bago mag-ayos ng lente. Kapag nakita ko ang pagsabog ng tala, aniya, naaalala kong kahit ang pagputok ay maaaring lumikha ng bagong liwanag. Sa ibaba ng bulubundukin, sinalubong ako ng mga guro ng wika para sa proyektong Salitang Tulay. Tinuturuan nila ang Arabic sa mga batang Hudyo at ang Hebreo sa mga batang Muslim. Nakita ko si Jacob, 7 taong gulang, patpatin at nakasuot ng kipa, habang inaawit ni Layla na may maliit na hijab ang salitang Shalom. Tumindig ang aking balahibo. Pakinggan mo ang bata at maririnig mo ang kinabukasan. Naglakad ako patungong Al-Shuhada sa Hebron. Sa pagitan ng saradong tarangkahan, nagtayo ang kabataan ng aklatang nakasabit sa pisi. Tinawag nila itong Aklat ng Hangin. Isang tula ang humuli sa mata ko. Kung tatanggalin mo ang takot sa dibdib, lalapad ang daan sa paa. Sa kalsadang puno ng anino ng sigawan, naroroon ang ilaw ng pangungusap. Di kalayuan sa Sderot, may eskwelang sining na ginagawang kuwintas ang lumang bala. Kapag isuot ng bata, wika ng guro, mapapalitan ng bigat ng bakal ng tunog ng kampanilya. Sa musika ng tansong umaalog sa dibdib, naganap ang pangakong pupukpukin ninyo ang espada upang gawing araro. Ngunit ngayoy kuwintas ng kabataan. Sa dagat ng Netanya, dumalo ako sa ritual ng pagpapatawad. Pinagapang ng mga tao sa buhangin ang kanilang bisig habang inuusal, hinahayaan ko ang alon na dalhin ang puot. Pagkalubog sa tubig, umangat sila taglay ang makinis na basag na salamin. Noon sugat, ngayon salamin ng pagbangon, bulong ng isang inang nakangiti. Lumakad ako patungong Nazaret sa piyesta ng ilaw ni Gabriel. Imam, pari at rabay ang sabay na nagkwento tungkol kay Maria. Sa dulo, itinaas ng lahat ang kandilang may 3 mitsa. Nang sabay-sabay itong magliyab, nagmistulang maliit na araw sa palad. Sa akri, pumasok ako sa hamam na ginawang sentro sa pagpapagaling ng sugatang damdamin. Sa usok ng eucalyptus, magkatabing isinulat ng doktorang Arabong si Zainab at ng doktor na Hudyo si Elisha ang salitang refuah sa Hebreo at Arabic. Sa maligamgam na singaw, naghalo ang luha at pawis na parang tubig at asin. Magkaiba, ngunit di mapaghihiwalay. Hapong iyon sa Bethshan, nanuod ako ng palabas ng ilaw sa guho ng Roma. Umupo sa pinakaitaas na baitang, pinanood ang kwento ng lungsod, pagsilang, paglago, pagbagsak, pagbangon. Nang lumitaw ang katagang, ang labi ng kahapon ay batong pundasyon ng bukas. Tumahimik ang lahat at parang sumagot ang lupa sa ibaba ng aking talampakan. Bumalik ako sa Ramon Crater, kung saan nagtitipon ang kabataan mula sa sari-saring lahi upang magpalipad ng parol na hugis puso. Bawat isa'y may salitang kapayapaan,
katarungan, pag-ibig, nakasulat sa papel. Nang lumipad ang 10 parol sa himpapawid na walang bituin, sumiklab sa dilim ang iyong maaninag na apoy. Paalala na kaya nating gumuhit ng liwanag kahit walang buwan. Sa pagtatapos ng araw, naupo ako sa balkonahe ng isang bahay sa Mudiin. Tahimik ang paligid at ang amoy ng bagong hinurnong tinapay ay humahalo sa hangin ng gabi. Isinulat ko sa kwaderno, kung ang mundo ay dagat ng tanong, tayo ang pulo ng sagot. Kinabukasan, tinahak ko ang makitid na kalsada patungong Kfar Kasem upang dumalo sa araw ng pag-itan, pagtitipon ng pag-uugat ng olibo sa lupaing minsang sugatan, sa labas ng pader nakaukit. Gumawa ka ng kabutihan, hanapin mo ang kapayapaan. Tinanganan ng batang si Samir ang kamay ni Noah at sabay nilang ibinaon ang punla. Sa kanilang palad nakita ko ang hinaharap na walang bakod, tanging ugat na naguugnay sa ilalim ng lupa. Huminto naman ako sa lumang pabrika sa Ashdod, ngayoy sentro ng pabilog na ekonomiya. Tinatanggap nila ang plastik na nalambat, hinuhubog bilang patungan ng aklat para sa mga paaralan sa Gaza at Beersheba. Si Marina, inhinyerang taga-Odessa, at si Hatem, mula Khan Yunis, nagtatalo sa tamang init ng paghuhulma. Hindi sa politika. Sa ugong ng makina, umiikot din ang gulong ng pag-unawa. Sa mataas na usfiya, tumikim ako ng pulot mula sa mga kahon ng bubuyog sa gilid ng bangin. Tikman mo, sabi ni Amal. Matamis dahil pinagpala ng sama-samang busina ng bubuyog. Sa dila ko natunaw ang pulot at kasabay nito ang mga rehas sa isip. Sa Yad Vashem, sinalubong ni Rivka, 102 taong gulang, ang apo ng isang Pilipinong tumulong magligtas ng Hudyo noong digmaan. Ang bawat buhay na iniligtas ay binhi ng kapayapaan, wika niya, at sa luha nila nakita kong may ilaw na di namamatay. Sa Arava Marcha Marathon, sinabayan ko ang libu-libong tumatakbo sa ilalim ng araw. Si Rachel, nawala ng paa, at si Mustafa, dating puslit ng hangganan, nag-abot ng tubig. Sa kalabit ng bote, kumatok ang bukas sa pintuan ng disyerto. Pagbalik ko sa kanlurang pader, kakaunti ang tao. Ipinasok ko ang papel na may sulat. Sumibol nawa ang panaginip ng kapayapaan. Isang matandang hasid ang bumigkas. Uhaw ang aking kaluluwa. At sa uhaw na iyon, nabuhay ang pagnanais. Sa paliparan ng lod, sinalubong ko ang dalagitang si Miriam mula Sudan. Binulong niya, natuto akong tumawa kahit sa ilalim ng bomba. Tugon ko, muli kang tatawa sa ilalim ng payapa. Sabay abot ng isang maliit na lapis. Paalala na kaya niyang isulat ang sariling bukas. Sa paligid ng Knesset, mga iskolar na may mumunting lampara ang nag-ukit ng bagong 10 utos. Makinig bago magsalita, yakapin ang dayuhan. Sa pagliyab ng mitsa, kumislap ang hangin na parang nag-uumpog ang bituin. Sa gilid ng Jordan sa Gilgal, sinindihan lamang ng buwan ang maliit na gasuklay, krus, at bituin sa iisang mesa. Bawat isa'y naglagay ng bato bilang pangako. Sa tunog ng ilog, marahang itinuro ng katahimikan ang pagtitiis. Sa Ein Kerem, natagpuan ko sa mesa ang kahoy na susi ng hardin. Pakidiligan mo kung kami wala, wika ni Elior. Hawak ko iyon at naisip, ang kapayapaan ay pananagutan, pagsisinop ng halaman habang wala ang may-ari. Sa Herzliya, dumaan ako sa sentro ng pagsagip ng pawikan, magkakasamang Israeli, Palestinong mangingisda at mga marinong estudyanteng Pilipino ang nag-alis ng lumot dagat sa kaliskis ng sugatang pawikan. Tahimik nilang ginupit ang plastik na sumasakal, pinahiran ng langis ng olibo at itinakip ang dahon ng sabila. Pinakikinggan ng lahat ang mabagal na tibok ng puso ng nilalang. Tila humihinga rin ang dagat sa iisang baga. Nagtungo ako sa hardin safari ng Ramat Gan kung saan may bilog na silid para sa mga batang may autismo. Ang guro, si Orly, gumagamit ng tamburin upang turuan silang magbilang. Sa bawat pag-angat ng kamay, naglalaro sa dingding ang bahagharing sinag.
parang tubo ng liwanag sa loob ng kanilang isip. Bawat bata, wika ni Orly, ay universo na naghihintay ng sariling pagsikat. Sa gabi ng tula sa ilalim ng silungan araw ng Beersheba, ang tema ay tubig sa disyerto. Tumayo si Khalil at nagpahayag, "May ilog sa loob ko. Tuwing tumatawa ka, dumadaloy ito." Sumunod si Shoshana, "Kapag itinanim mo ang pangarap sa buhangin, darating din ang ulap upang diligin ito." Sa gitna ng palakpak, umagos ang inuming tubig mula sa pasilidad ng pag-aalis-alat at ipinasa sa lahat ng dila. Bago sumiklab ang bagong umaga, bumalik ako sa lawa ng Galilea, naupo sa bato kung saan unang itinuro ng guro mula Nazareth ang biyaya. May bitbit akong buhangin mula Gaza at asin mula sa dagat na patay. Inihulog ko pareho sa tubig at nanalangin, kung ang alat at buhangin ay maaring magsalo sa iisang katawan, paano pa kaya ang puso ng tao? Sa madilim na lawa, kumislap ang munting liwanag, tila sagot na bumubulong. Lahat ng elemento ay kayang maghintay. Sumikat ang unang sinag at tumama sa aking noo. Sa liwanag na iyon, naunawaan kong bawat kwento, luha at tawa na naipon ay butil ng sinarapan na bumubuo ng dagat ng pag-asa. Sa paglakad palayo sa pampang, pinili kong bitbitin hindi ang bigat ng alaala, kundi ang taginting ng pangakong patuloy na kumakaba sa bawat buhay na tumatawag sa Israel bilang tahanan ng kanilang panaginip.